O, dito tayo ngayon kay Inday Sara Duterte. Nakauwi na ho kasi mga kababayan. Ako, may sinasabi si VP Sara dito. Ano po? Nakauwi na po kasi ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Lalakihan ko nga. O. Sabi, PHL, Pilipinas, nalalason sa korupsyon, sabi ni VP Sara. Ang dali lang ho ha. Lalagok lang ho ako ng tubig. Ulitin ko nga. Tama ba yung nabasa ko? Sabi ni Inday Sara Duterte, Pilipinas nalalason sa korupsyon. Ayan, BP Sara. Saglit lang po. Ang kauna-unahan pong issue kayo po yung hindi sumasagot doon sa mga confidential funds at kung ano-ano pa ho. 'Di ba? Sabi ni Janelle Vanderhurst, Mark Ramos, ilang araw? 3 linggo po. Ilang araw na wala si Sara, buo pa rin kaya ang sweldo niya? Malamang ho, ganun pa din. Kailangan ng tuldukan ang korupsyon na maituturing na lason sa bansa. Oh, kaya pala mayroong impeachment, no? Kaya pala, mayroong mga patawag ang Kongreso patungkol doon sa confidential funds. Umaattend naman ho sila, no? Lalo na yung Office of the Vice President. Kaya lang ho, pagka naipit na sila, nasukol na po sila mga kababayan, ayun, sumasakit at naninikip na po yung mga dibdib at magpapa-ospital na po. Nahihirapan na po makahinga. No? Kapag merong katanungan na po, mga bossing, na hindi kayang sagutin at maiipit sila doon sa sagot, aba, masakit ang dibdib ko. Oh. Di ba? Sa totoo lang ho, mga kababayan, sa kanila may katanungan ng sambayan ng Pilipino No? Itinatanong ng sambayan ng Pilipino yung mga taxes po na kinaltas sa amin sa buwan-buwan na nagtatrabaho kami. Na sana kahit papaano pambili ng ilang kilong bigas. Sabihin mo na, 4-5 kilong bigas. Malaking tulong ho yun. Ano? Pero mapupunta sa tax ng gobyerno, sa tax ng bayan, wala naman pong magawa dahil bahagi po yun ng ating pagka-Pilipino na magbayad tayo ng buwis. Napapasabi na lang po yung mga mga binabawasan na okay lang yan. Kasi itong tax naman na ito makatutulong sa pag-unlad ng bayan natin. Kaya lang, pag nagkatanungan na po mga boss chief sir, saan napunta yung tax? Saan napunta yung confidential funds? Wala na. Tapos sila po, yung kampo po nila, yung magsasabi na yung etong gobyerno ni BBM, walang liquidation, walang kung ano-ano, walang mga tawag dito? Walang transparency. Aba, sila ho itong ayaw magsalita. Sila ho itong ayaw magpaliwanag kung bakit ang kanilang rest house 250,000 mga kababayan. Actually, may mga nasayang nga ho, di ba, sa DepEd, sa Department of Education din, may mga nasayang na mga laptop. Meron pong mga inaamag na mga, tawag dito? Mga Nutriban. Ma'am Cristina Catherine Garcia, maraming salamat po. Naku, 4 na buwan na pagiging miyembro nitong ating channel. Salamat po, madam. Sabi dito, kailangan ng tuldukan ang korupsyon na maituturing na lason sa bansa. Yan daw, no? Sa isang panayam noong Biyernes kay BP Sara sa Dahig, sa Dahig pa niya sinabi to, binigyang diin nito ang malalang katiwalian sa Pilipinas na mistulang aniyang lason. Kaso maglabas po kayo ng ebidensya, no? Na meron pong gumagawa ng graft and corruption. Ang nakikita po naming mga naglalabas ng ebidensya, yung pong Congress na galing po sa COA, na yung ebidensya pong sinasabi at pinapakita ho nila, galing po sa inyo, ipinasa ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung kayo po ay nanunungkulan pa. Di ba? Yun
Doon ho, mga kababayan, galing yun sa kanila, sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ipinasa nila sa COA. Oh, ngayon, hindi siguro nila iniisip, naku, sisiyasatin pa yung mga iisa-isahin. Kasi napakadami niyan para isa-isahin. Akala nila, palalagpasin lang ho. Inisa-isa. Nando na nga po, nakita sila Jugs de Asim, nakita si Mary Grace Piatos. Sino pa nakita dyan? Ang dami ho, mga kababayan. Kokoy Villamin. Oh, lahat po. Nando si Pampano. Mga kababayan. Yun ang nakikita natin, naglalabas ng ebidensya. Pero yung side ho nila, panay lang ho. Oh, sabi nito, sabi ni ganyan. Oh, nagsalita ang dating Pangulong Duterte. Oh, yung GAA, wala din, hindi nila mapatunayan. Una, GAA, tapos biglang BICAM. Oh, huli din si Bastidon. Nag-post, GAA. Pagkatapos, BICAM. Oh, speaking of graft and corruption, it is really what you would call poison for our country. And in the graft and corruption index, we are high up there. The Philippines is high up there. We need to do something about it. Oh, kaya siguro, mayroong impeachment na kinakaharap ngayon ang di umano na merong kakaharapin na graft and corruption. Di ba? Sasana tayo dito. Katunayan, ibinahagi ni Duterte ang sariling karanasan noon siya ay kalihim ng Department of Education. Pinaratangan niya ang mga miyembro ng Kamara na sangkot aniya sa katiwalian ng pondo ng ahensya. Siguro ang sinasabi ho nitong mga to, mga kababayan, yung 150 million na bagbag daw po, na bulto-bultong pera, mga bossing, na ibinibigay kada pipirma, no? Sa kanyang impeachment, wala naman din pong naipakita yan. Meron silang ipinakita, si Martin Romualdez, na may picture, tapos tinambakan ng pera doon sa desk, nakahawak na ganun. Lumang estilo na ho yun, mga kababayan. Meron na po ngayong, wire transfer ko na lang sa'yo. Ganito, ganyan. Bigyan na lang kita ng manager's check. Di ba? Hindi na uso yung sambulto ng pera nasa ibabaw ng desk tapos iaabot sa kongreso. Wala na hong ganun at halatang edited ho, mga kababayan. Yan ho yung sinasabi ko sa inyo na kapag ho sila nagsalita, hanggang salita lang. Walang ipinapakitang ebidensya. By my personal experience, the budget of the Department of Education, the school building program, the new construction, everything is divided among members of the House of Representatives. No? And they are not even implementer of project. That is the job of Executive Department. That is the job of Department of Education. Kailangan ito may kaakibat na ebidensya ho. Hindi pwedeng salita lang po. No? Pagdating sa korte, pagdating sa Supreme Court o kung saan man, lagi pong kailangan mayroong ebidensya. No? Dahil pag sali-salita po yan, nako, hindi po papansinin yan. Sabi ni Piwi, makaligo nga muna, matimplahan ko. Makaligo muna, timplahan kong kape si Mrs. at ako'y mahihiga na, bahala na ang Diyos sa mga yan. Good night po, Sir Piwi. No? Sabi, of all people, si Sara pa ang may lakas ng loob na magsabi niyan. Sabi ni Transformer, doon nga po tayo nagugulat Siguro, ang nasa isip din ni BP Sara, kumbaga, baliwalain ko yung sinasabi nila. Baliwalain ko yung mga pahiring-hiring nila para magmukhang wala talaga akong kinalaman dyan. Hindi po hihintuan yan. Lalo na po, ang impeachment ay mag-uumpisa sa July, mga bossing. Sa July ho, mga kababayan, mag-uumpisa na yung impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Kaya, no, bumoto kayo nung sa tingin ninyo na makatutulong sa bansang Pilipinas at boboto kasi lahat po ng mananalo na 12 na senador, mga kababayan, magiging hurado po yan. Di ba, Tina B at Roel Sanchez? Sandra, late ako. Magiging hurado po yan doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Wag po tayong bumoto nung mga
tumatakbong senador na ang gagawin ho nila mga kababayan ay iboboto na wag ma-impeach si Vice Presidente kasi kaibigan nila. Okay po, Bullet Yap, Liberty Torino, Elena Mercado, sino pa? O si Elena Orbita, asa pa tayo, may saltik yan, di ba? Roel Sanchez, Ferdinand Marquina, maraming salamat sa inyong lahat. Magpapaalam na po ako. God bless po sa ating lahat.